Ang tugatog ng buhay. Kabanata 12:20. Tumama ang palad ni Alex sa kanyang pisngi. Ikaw ang nagmamadaling wakasan ng kanilang buhay. Sumulyap si Lexia kay Ruby at hinimok si Nicholas na magpatuloy sa pagsasalita, basta mananatili ka sa katotohanan, hahayaan kitang pumili. Salamat, Madam Lexia. Ganito nangyari ang sitwasyon. Nakatulog ako sa tool shed at narinig kong pumasok sina Madam Ruby at Madam Yvonne. Sumunod sa kanila ang mga sinaunang bantay na bakal. Narinig ko si Madam Ruby na inakusahan si Madam Yvonne bilang isang especially iyan ng underground. Gusto niyang lasunin siya, ngunit dahil lumaban siya, pinatahan siya ng mga gwardya at pinilit na inumin ang lason. Pagkatapos nakita ko rin si Master Bennett na pinipilit si Lady Brianna na inumin ang lason. Nang matapos sila, umalis na sila at sinabing aalagaan nila ang mga bangkay pagkatapos nilang mabulok. Dahil nakaramdam ako ng utang na loob kay Lady Brianna, hindi ko kayang tumayo na lang at panoorin silang mamatay. Buti na lang may antidote ako sa lason. Pagkatapos kong ipack-in sa kanila, tinulungan ko silang makatakas sa pamilyang ito. Hanggang sa kalaunan ay natuklasan ko na hindi si Master ang nagbigay ng lason, ngunit si Madam iyon. Ikaw ang gustong lasunin sina Madam Yvonne at Lady Brianna. Nang matapos ni Nicholas ang kanyang kwento, umungal si Alex, galit na galit. Kaya kayong mga tao ang may gawa nito. Pati si Lexia ay pinagalitan sila. Big sis, paano mo nagagawa ang ganoong bagay? Malamig na tumawa si Ruby, naniniwala ka talaga sa lahat ng sinasabi niya. Sinong magsasabing hindi niya pinlano ang lahat ng ito kasama ang masamang babaeng iyon para sirain ang buhay ko? Marahil ang nakababata ay kasing sama ng lumang sako ng mga buto na ito na tinutulungan ng kanyang anak na si Payne ako. Kung naniniwala ka sa basurang ito, talagang tanga ka. Smack, 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 smack. Itinaas ni Alex ang kanyang kamay at naghatid ng 4 na mabilis na sampal na sunod-sunod. Palibhas sa kasing edad niya, dikit na ang ngipin niya. Ngayon, wala na talagang natira. You little brat. Ang lakas ng loob na suntukin ako. I swear, itinaas niya ang kanyang boses sa isang dagandong. Bago pa siya makapagsalita ng anuman, pinasok ni Alex ang isang maliit na itim na bagay sa kanyang bibig. Sa isang lagok, nilunok niya ito. Ramdam niya ang pagpasok nito sa kanyang lalamunan. Pagkatapos noon, naramdaman niyang bumaba ito sa kanyang lalamunan. Pagkatapos namuo sa loob niya ang pagkasuklam at pagkahilo. Ano ang ibinigay mo sa akin? Lord. Subukan niya, hindi niya ito masusuka. Imposible lang. Ilang minuto lang ay umabot na ito sa tiyan niya. Sinabi ni Alex sa isang monotonous na boses, alam mo ba ang tungkol sa alamat ng espada at diwata? Nanlalaki ang mata niya. Ano iyon? Bigla niyang naramdaman ang bagay sa loob ng tiyan niya. Nagsimula itong makati, dahilan para madiin niya ang kanyang tiyan. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula siyang kumamo at hindi niya mapigilan. Pinunit pa niya ang kanyang mga damit upang subukang maibsan ang pangangati, ang kanyang mga kuko ay kumakaladkad sa kanyang tiyan na nag-iiwan ng mga madugong bakas sa kanilang likuran. Ano ang bagay na ito? Narinig mo na ba ang tungkol sa Canyonland parasitic worm? Maraming martial artist ang nagmamadaling nag-back up palayo kay Ruby. Ang pangalan mismo ay sapat na upang maiwasan ito ng mga tao tulad ng salot. Sabi nila kapag nalasan ka ng bagay na iyon, ang kamatayan ay isang pagpapala. Dahil dito, nagpagulong-gulong si Ruby sa sahig, nagkakamot at nagkakamot, pilit na pinapawi ang walang sawang Katie habang naglalabas ng mga iyak ng kawalan ng pag-asa at paghihirap. Sinisigawan siya ni Bennett na huminto. Ina. Tumigil ka na sa pangungulit. Kung patuloy kang kumamo, kakamo ka ng hilaw na balat mo. Pinutol siya ni Alex sa malamig na tono. Nako, hindi na kailangang sumigaw. Makukuha mo rin ang iyong nararapat. Habang sinasabi niya iyon, itinaas niya ang isang itim na laso na tableta sa tabi ng kanyang mga labi. Eto, buksan mo ng malawak. Kabanata 12:21. Gall. Ang tableta ng itim na parasitic worm ay pumasok sa tiyan ni Bennett nang walang anumang hadlang.
Hindi nagtagal siya ay kumilos tulad ng kanyang ina, clawing at scratching sarili habang gumulong-gulong sa lupa at tumataghoy sa langit. Ito ay lumabas na kapag ang parasitic worm ay nahulog sa tiyan ng isang tao, hindi mahalaga kung ito ay isang kalahating hakbang na Grandmaster o isang namamatay na matandang babae, ang resulta ay pareho. Nang makakita ng ganoong kalunos-lunos na eksena, hindi naiwasang maramdaman ng iba pang Melvices ang paglamig ng kanilang dugo. Click! Pinitik ni Alex ang daliri niya. Agad na tumahimik sina Ruby at Bennett at biglang nawala ang kakaibang pangangati sa kanilang katawan kanina. Gayunpaman nang tingnan ng dalawa ng malapitan ang kanilang sariling tiyan, isang malakas na hiyawan ang kanilang pinakawalan. Sa ibabaw ng kanilang mga tiyan ay puno ng mga dagwang sugat na kalmo ng kanilang mga sarili. Malubha silang pinutol, ito ay isang kakilakilabot na tanawin. Ang higit na nakakadiri ay ang ilang maliliit na uod na may laman na aktwal na gumagapang sa paligid ng mga sugat. Ang ilan sa kanila ay hindi napigil ang magsuka. Ano ito? Ano ang bagay na ito? Mabilis. Tanggalin mo na ako. Alisin mo na. Baliw na sigaw ni Ruby. Simula pa noong siya, na noon pa man ay namumuhay ng marangya, ay nakaranas ng ganoong pagtrato. Mahinahong sinabi ni Alex, ang ganitong uri ng parasitic worm pill ay may napakagandang pangalan. Kilala ito bilang heart-scratching parasite ng 100 araw. Kung tuwirang sabihin, ito ay isang uri ng bihirang gagamba ngunit napakabilis nilang magparami. Tingnan mo, lumabas ang maliliit na uod ng gagamba sa napakaikling panahon. Ang mga uod na ito ay kailangang kumain ng 3 beses sa isang araw. Sa bawat pagkakataon, ito ang sarap na ngayon mo lang naranasan. Bukod dito, ang tagal ay tatagal sa bawat oras. Kumunat ang noo ni Tita Rockefeller. Paano ka magkakaroon ng ganitong bagay? Sobrang nakakadiri. Kung mayroon kang ganitong uri ng mga bagay sa iyo sa hinaharap, huwag na huwag mo akong hawakan. Napatulala si Alex. For God's sake, kailan pa kita hinawakan? Ikaw ang patuloy na humahawak sa akin, okay? Hindi ako ang Condor Hero. Ang kanilang pag-uusap ay nagpatawa sa mga tao ngunit sa totoo lang, hindi sila makatawa. Nagulat na sabi ng Grandmaster na may apelyidong Alexis, narinig ko na ang tungkol sa ganitong uri ng parasitic worm dati. Ito ay napakalakas. Makalipas ang 100 araw, ang mga gagamba na ito ay maghahinang lahat. Pagkatapos kakainin nila ang laman at dugo ng kanilang host at lalabas sa balat. Sa oras na iyon, ang host ay patay na. Inilabutan ng lahat ng marinig ito na may dampi ng panginginig na umaangat mula sa talampakan hanggang sa tuktok ng kanilang mga ulo. Agad silang umatras ng ilang hakbang dahil lahat sila ay natatakot na mahawa ng mga parasitic worm na ito. Puno ng hinanakit ang mukha ni Ruby. Sa kabilang banda, hindi na kinaya ni Bennett. Ayaw pa rin niyang mamatay, lalo pat mamatay sa napakasamang paraan. Lumuhad siya sa lupa kasabay ng isang kalabog at naghintay. Nakikiusap ako, pabayaan mo na ako. Ibibigay ko sa iyo kung ano ang gusto mo. Kaya kung bigyan ka ng pera at kapangyarihan, hahayaan kitang maging general manager ng Divine Constabulary. Kailangan mo akong tulungan para maalis ang mga bulating parasito, ayaw ko pang mamatay. Sabi ni Alex, alam mo bang ikaw ang may kasalanan? Patuloy na iniuntog ni Bennett ang kanyang ulo sa lupa. Oo, alam kong nagkasala ako at inaamin ko ang aking mga krimen. Hindi dapat ako nagpakain ng makamandag na alak sa iyong ina. Nagkamali ako, alam kong mali talaga ako. Siya iyon, pinilit niya akong gawin iyon. Bata pa ako noon at napilitan din akong gawin iyon. Laking gulat niya para mabuhay siya at maalis ang mga parasitic worm sa loob niya, personal niyang inakusahan ang sarili niyang ina. Naiinggit kasi siya sa kakayahan ng lola mo. Naiinggit siya na mas maganda ang lola mo sa kanya at minahal pa siya ng tatay ko. Kaya naman naglagay siya ng bitag sa Red Guard noon para kunin ang iyong lola sa pamamagitan ng sadyang pagsasabi na ang lola mo ay nakipagtulungan sa mga dayuhang kaaway para sirain ang pundasyon ng bansa. Hanapin mo ang nanay ko kung gusto mong maghiganti, huwag mo akong sundan. Tiningnan ni Ruby ang sariling anak na may mukha ng hindi makapaniwala. Walang tigil ang panginginig ng labi niya.
Ito ang anak na itinuring niyang isang kayamanan mula pa noong bata pa ito. Sa huli, ito talaga ang resulta. Sumigaw siya na parang demonyo, Bennett, sa iyong paningin, nakikita mo pa rin ba ako bilang iyong ina? Umiyak si Bennett at sinabing, Nay, malapit na ang ika-80 mong kaarawan. Halos mahaba na ang buhay mo, ngunit 56 na taong gulang pa lang ako. Mahaba pa ang buhay ko. Aminin mo na lang, huwag mo na akong hilahin pababa. Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 12:22. Nang makitang iniligtas ng mag-ina ang kanilang sariling mga mukha sa paraang bago ang sitwasyon ng buhay at kamatayan, hindi napigil ang mapabuntong hininga ang mga katabi nila. Ikinaway ni Alex ang kanyang kamay. Tama na. Itigil ang pagpapasa ng pera sa isa't isa dito. Walang kwenta kahit paano mo tinalikuran ang responsibilidad. Susunod, bibigyan kita ng 3 buwan. Kailangan mong pumunta sa libingan ng aking lola at ibagsak ang iyong mga ulo sa lupa araw-araw upang magsisi sa iyong mga kasalanan. Pagkalipas ng 3 buwan, magpapasya ako kung gusto kong alisin ang mga parasito tungkol sa iyong mga pagtatanghal. Napatulala si Bennett. Kailangan ng 3 buwan. Kung gayon, maaari mo bang pigilan ang mga bulating parasito sa pag-atake sa amin sa loob ng 3 buwang ito? Ungol ni Alex. Anong iniisip mo? Ito ay isang parusa para sa iyo. Tandaan, ang libingan ng aking lola ay nasa Long Beach's Lofty Hill Cemetery. Hindi ka man lang ba aalis sa harapan ko ngayon? Gusto mo bang dagdagan ang bilang ng beses na kinakain ka ng mga uod araw-araw? Isang panginginig ang bumalot sa katawan ni Bennett. Ayaw na niyang maramdaman muli ang pakiramdam na iyon. Agad niyang hinayla ang kanyang ina na si Ruby at lumabas ng villa. Pagkatapos tumingin si Alex kay Nicholas. Tito Nicholas, bukod sa mag-inang ito, sino pa ba ang nasasangkot sa bagay na ito noon? Buhay pa ba ang mga taga-Red Guard noon? At kung sino man ang mga sinaunang bakal na gwardya? Umiling si Nicholas. Hindi ako sigurado tungkol sa mga tao ng Red Guard. Ngunit ang mga sinaunang bakal na bantay ay patay na. Ayon sa hula ko, nilason sila ng panganay na madam para patahimikin ang mga saksi. Say, nagkasala din ako. Palagi akong natatakot na baka patayin ako ng panganay na madam kaya hindi ako nang ahas na maging tapat kay Master. I'm truly sorry toward Third Lady and Third Madam, sabi ng matanda nang lumuhod na siya. Sabi ni Alex, Tito Nicholas, kailan ka pa nagkasala? Naging mabait ka sa aking lola at sa aking ina. Ako, si Alex Rockefeller, ang gag-antay sa kabaitang ito. May utang ako sa'yo. Ano man ito, hanggat hindi ito isang bagay na laban sa tao, maipapangako ko sa iyo na magiging epektibo ito anumang oras. Nagpanik na sagot ni Nicholas, Young Master, hindi naman talaga kailangan. Ako. Talagang na-diagnose ako na may nakamamatay na sakit at hindi malayo sa akin ang kamatayan. Bago ako mamatay, naririnig ko pa ang balita ni Third Lady. Makakapagpahinga na talaga ako sa kapayapaan ngayon. Terminal na sakit. 2 beses siyang tinignan ni Alex. Kagad pagkatapos, hinawakan niya ang kanyang braso at tiningnan ang kanyang pulso. Panay ang tingin niya sa sinabi niya, pancreas cancer. Nagulat na sabi ni Nicholas, Young Master, alam mo pa ang sining ng medisina. Masasabi mo ba talaga ang problema ko sa isang sulyap? Kalmadong sagot ni Alex, medyo alam ko ang art of medicine. Ikaw ay nasa huling yugto ng iyong cancer sa pancreas. Ngunit huwag mag-alala, ito ay hindi isang sakit na walang lunas. Naging mabait ka sa aking ina at tiyak na tutulungan kitang gumaling ng walang anumang pagbabalik. Napatulala si Nicholas na nanlaki ang mga mata. Naging kakaiba rin ang mga mata ng ibang tao na nakatingin kay Alex. Ngunit ito ay isang late-stage cancer, ibig sabihin ay kumalat na sa buong katawan ang mga selula ng cancer. Paano mo ito dapat gamutin? Aaminin ko ang galing ng martial arts mo at ang galing mo sa parasitic disease. Gayunpaman, sinasabi na maaari mong gamutin ang isang late-stage na cancer, dapat ay nagbibiro ka. Hindi ka naniniwala sa akin. May kilala akong kontemporaryong immortal doctor. Tutulungan kitang humingi ng elixir bukas.
Sisiguraduhin kong aalisin ang sakit kapag dumating na ang elixir. Maghintay ka lang sa tirahan ng Melves. Uminto siya at sinulyapan ng malamig na tingin ang karamihan. Makinig kayong lahat. Kung sino man ang maglakas loob na saktan si Uncle Nicholas, tiyak na bibigyan ko siya ng 100 araw na nakakamot sa puso. Tita, tere na. Maghintay ka. Akmang aalis na sina Alex at Tita Rockefeller ay biglang sumigaw si Lexia at umakbay. Tumingin siya kay Alex. Hindi sumuko ang lolo mo sa paghahanap sa lola at nanay mo. Kung sakaling malaman niya ang tungkol sa iyo at sa iyong ina, tiyak na matutuwa siya. Sa anumang kaso, ito rin ang iyong tahanan. Gusto mo bang makilala ang lolo mo? Kabanata 12:23. Lolo. Biglang natawa si Alex nang marinig ang term. Pagkatapos sinabi niya, ang salitang lolo ay hindi kailanman umiral sa aking diksyonaryo. Ito ay hindi kailanman naruroon sa nakaraan at hinding-hindi naruroon sa hinaharap. Wala akong pakialam sa anumang bagay sa pamilya Melves. Pagkaraan ng ilang sandali, inutusan niya si Nicholas. Dalhin ko sa iyo ang tableta kinabukasan ng gabi. Kung tungkol sa nakaraang pangako, may bisa pa rin. Pagkasabi nito, lumabas sina Alex at Tita Rockefeller sa compound ng pamilya Melves. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita nila si Zachary na may kaba na ekspresyon sa pasukan. Kinakabahan siyang lumingon-lingon sa entrance, parang gusto niyang tingnan ang sitwasyon sa loob. Tito Zachary, hindi mo pa rin maiwasang pumunta. Sabi ni Alex habang tumatawa. Agad namang nakahinga ng maluwag si Zachary nang makitang buo ang paglabas ni Alex. Aniya, nag-aalala ako na baka may mangyari sa iyo. Maraming mga bihasang martial artist sa pamilya Melves at mayroon pa silang 2 grandmaster na namamahala sa pamilya. Ang presidente ng constabulary ay nasa pag-iisa rin ngayon kaya hindi niya malalaman na ikaw ay kanyang apo. Pero ngayong nakita kong ligtas kang lumabas, gamaan ang loob ko. Pagkasabi nito, nagtanong siya kumusta ang nangyari. Naiisip mo na ba ang lahat? Sagot ni Alex, malinaw na ang lahat. Ang aking lola at ang aking ina ay talagang sinaktan ni Ruby Lamar at Bennett Melves. Siya ba talaga? Masyadong masungit ang babaeng ito. Tito Zachary, napakahabang gabi na at tiyak na pagod ka rin. Bakit hindi ka bumalik at magpahinga ng maaga? Hindi ako pagod. Ay. Pwede ba akong pumasok at tingnan? Sinulyapan siya ni Alex at nakangiting sinabi, hindi ko ito bahay. Walang kinalaman sa akin kung gusto mong pumasok. Sa sandaling ito, sinabi ni Tita Rockefeller, medyo nagugutom ako. Alex, tara na at kumanap tayo ng makakainan. Tinanguan niya si Zachary. Itinuring ito bilang isang pagbati. Magkatabi silang umalis sa tirahan ng mga Melvice. Sa sandaling ito, 3:30 na ng hating gabi. Nanatili lamang silang dalawa sa loob ng tirahan ng mga Melves sa buong oras sa loob ng kalahating oras. Gayunpaman, kung ang insidente ay nangyari sa loob ng kalahating oras na ito ay kumalat sa publiko, ito ay sapat na upang pukawin ang buong Alaska at maging ang buong mundo ng martial arts. Nanay, naayos na ang usapin. Tinawag ni Alex si Brittany. Alam niyang tiyak na hindi pa ito natutulog. Sinabi niya sa kanya ang buong resulta kung paano niya hinarap sina Ruby at Bennett. Tumanggo si Brittany at sinabing, Alex, lumaki ka na. Nahawakan mo ito ng husto. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang buong pangyayari. Tanong ni Alex, Nay, lumabas na ang katotohanan. Nabalitaan kong hinahanap ka ni Jeronimo Melves hanggang ngayon. Ikaw. Makikilala mo ba siya ulit? Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Sabi ni Brittany, after all these years, matagal ko nang nakalimutan ang itsura niya. Ano man ang mga karapatan at mali noon, hindi na mahalaga sa akin ang mga iyon noong nakaraan. Ngayon, may isang tao lang na mahalaga sa buhay ko, ikaw iyon. Nanay, sa totoo lang, si tatay ay. Dali-dali siyang hinailan ni Tita Rockefeller dahilan para mapahinto agad si Alex. Halos binanggit niya ang bagay na hindi patay si William Rockefeller. Ngayon, hindi pa talaga ito ang tamang panahon. Tama, noon nagkaroon ng cancer si Nicholas at nangako ako sa kanya na gagamutin ko siya bilang pabor sa kanyang kabaitan.
Iniba agad ni Alex ang topic. Malamang na kailangan kong manatili sa Alaska para sa 1 o 2 araw. Magtitimpla ako ng tableta para sa kanya bukas. Tumango si Brittany. Sige. Dapat mag-ingat ka dyan. Iba ang Alaska sa California. Ang mga maharlika ay nasa lahat ng dako. Kung bahagyang sasaktan mo ang isang tao, maaaring miyembro siya ng nangungunang pamilya. Kaya dapat mong subukan na pigilin ang iyong init hanggat maaari sa tuwing nasa labas ka. Huwag kang mag-alala, inay. Maaga o huli, ang aming pamilyang Rockefeller ay magiging pinakadakilang pamilya sa Amerika. Okay. Pagkatapos magmadali kang pakasalan sina Waltz at Maya at bigyan mo ako ng ilang apo na paglaruan. Hindi matatawag na makapangyarihang pamilya ang isang pamilya na tayong dalawa lang. Medyo malakas ang boses sa telepono at malinaw na naririnig ni Tita Rockefeller ang lahat. Nagdilim ang ekspresyon niya sa lugar. Gaano kita kam? Si Richit asterisk. Sa tirahan ng mga Melvise sa sandaling tumuntong si Zachary sa silangang bahagi ng Velia, agad siyang pinalibutan ni Alexia, Samberg, Alexis at iba pa. Guardian Xavier, dumating ka sa tamang oras. Kanina lang nandito ang isang lalaki at isang babae, ang lalaki ay anak ni Brianna Melvis. Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1224. Inanap ng aking anak na babae si Soraya Melvis sina Sean Baker at Lachlan Glenn upang iligtas si Tucker Melvis sa California bago ito. Si Tucker ay bumalik ngayon, ngunit ano ang nangyari sa aking anak na babae? Nag-aalala ako sa kanya. Sa pagsasalita tungkol sa bagay na ito, si Zachary ay nawala ng salita. Napatingin siya kay Lexia na nakanganga ang bibig. Bigla na lang siyang nagsisi na pumasok doon. Guardian Xavier, bilisin mo at may sasabihin ka. Siya. Ayos lang siya sa ngayon. Tinitiyak ko sa iyo na tiyak na mag-iisip ako ng paraan para maibalik siya. Kung tutuusin, pumunta lang si Zachary para alamin kung ano ang ginawa ni Alex sa mga tao doon. Halos matawa siya nang makitang kasing itim ng karbon ang Grandmaster Samberg. Ngayon, makumpirma niya na si Alex nga ay apo ni Geronimo Melvis. Bukod dito, ang mga lason ay sina Ruby Lamar at Bennett Melvis. Kaya naman, lalo siyang nagtiwala na si Alex ang magiging presidente ng Divine Constabulary. Kung tungkol sa iba pang mga bagay, maaari itong harapin sa ibang pagkakataon. Ubo. Hahanapin ko si Alex Rockefeller at humingi ng tawad sa ngalan ni Soraya ngayon. Oo, gagawin ko kaagad. Tumakas kaagad si Zachary nang matapos siyang magsalita. Naisip niya, ang batang babae na ito, si Soraya ay tunay na tulala na nahuhumaling sa isang matandang lalaki tulad ni Sean Baker. Malinaw na iniligtas ni Alex ang kanyang buhay, ngunit sinuklian niya ng sama ng loob ang kanyang kabaitan. Karapat-dapat siyang magdusa ng higit pa sa Moonlight Lake para matuto pa siya ng kaunti pang mga aral. Siguradong spoiled ang taong ito sa bahay at masyadong maayos ang buhay niya. Sanay na siya. Si Richit asterisk. Samantala, sa Moonlight Lake, si Soraya, Sean, Lachlan at 4 pang kalahating step na Grandmaster ay umiikot pa rin sa gitna ng lawa na parang isang grupo ng mga langaw na walang ulo. Halos 4 na oras na ang nakakalipas, malapit na silang magkawatak-watek. Anong nangyayari dito? Bakit hindi tayo makaalis dito kahit anong mangyari? Kahit na ito ay isang ilusyon, ito ay hindi maaaring maging ganitong uri ng sitwasyon, tama? Sa loob ng force field ng spell formation, hindi nila matukoy ang lahat ng direksyon o makita ang kapaligiran sa labas. Walang signal sa kanilang mga telepono kaya hindi sila makapagpadala ng mensahe. Sinubukan pa nga ni Lachlan na bumangga sa unahan ngunit napagtanto niyang pagkarating sa isang tiyak na lugar, lahat ng nasa harapan ay magiging malabo. Pagkaraan ng ilang sandali, babalik siya sa kanyang orihinal na lugar. Ang lugar na ito ay tila isang hindi matatakasan na maze magpakailanman. Pagkaraan ng mahabang panahon, nahaharap sila sa mental breakdown. Higit sa lahat, kailangan ni Soraya na umihi ng husto. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Kailangan ko ba talagang umihi sa bangkang ito sa harap ng napakaraming lalaki?
Sa huli, walang magawa siyang tumalon sa lawa. Si Richie Asterisk. Sa isang partikular na presidential suite ng isang 5-star hotel sa Alaska, nanatili doon sina Alex at Tita Rockefeller. Masyadong maaga kasi ang oras. Wala pang 4:00. Maging ang mga tindahan ng almusal ay hindi pa nagbubukas, pati na ang mga restoran. Gusto ni Tita Rockefeller na maghanap ng lugar na makakainan, maliban na lang kung pumunta sila sa mga lugar na 24 na oras tulad ng McDonald's. Gayunpaman, ang lugar na iyon ay tiyak na hindi naaayon sa mga pamantayan sa paggasta ni Tia Rockefeller. Kaya pumunta sila sa presidential suite ng hotel. May mga merienda at red wine. Hoy, maliit na brat. Congratulations, magkakaroon ka ng 2 nobya at kahit isang chubby na bata sa lalong madaling panahon. Cheers! Sabi ni Tita Rockefeller sa tabi ni Alex habang hawak ang red wine. Ano ba ang ginagawa mo? Mag-shower ako. Tumayo si Alex at pumunta sa banyo. Malamig na ungol ni Tita Rockefeller habang humihigop ng red wine sa labas mag-isa. Laking gulat niya nang makalabas si Alex mula sa shower, bigla siyang tumabi sa kanya at mahinang sumigaw kasabay ng isang subo ng alak, hobby. At kinalikan siya nito sa labi. Kabanata 12:25. Manam, natigilan kaagad si Alex. Nabigla siya at napatulala. Nanlaki ang mga mata niya habang nanginginig ang mga paa niya sa sobrang takot. Nalaglag ang puting bath towel na nakasabit sa kanyang katawan. Ito. May napakasamang mangyayari. Hindi maikakailang maganda at charismatiko si Tita Rockefeller. Ang pabago-bago niyang ugali ay magiging sanhi ng mabilis na pagtakbo ng puso ng mga tao at kumukulo ang kanilang dugo. Iniisip din niya kung kapatid ba talaga siya ni William Rockefeller. Pero paano kung siya nga talaga? Kung siya ang tunay na tiyahin, tatamaan talaga siya ng kidlat noon. Lumipas ang 10 segundo, naramdaman niya ang alak na hininga sa bibig ni Tita Rockefeller na pumasok lahat sa kanyang tiyan. Sa sumunod na segundo, malakas niya itong tinulak palayo at sumigaw, "What the f*** are you insane? How could you? How could you? Do you really think that you're Shoryojo?" Higit sa lahat, bahagyang natakot siya. Natatakot siya na baka ma-inlove siya kay Tita Rockefeller. Ang kwento ng The Condor Hero at Shoryojo ay nagturo sa kanya na ang umibig kay Tita Rockefeller ay magiging isang napakahirap na bagay. Matapos itulak si Tita Rockefeller, napatras siya ng 2 hakbang. 2 matalim na sulyap niya sa kanya at sinabing, "I'm sorry. Ang alak ay pumasok sa aking ulo at namiss ko ang aking lalaki sa bahay." Sa pagkakataong ito, si Alex naman ang makaramdam ng kaunting selos. "May lalaki ka ba? Tapos nasaan siya ngayon? Bakit hindi ko siya nakita dati?" Pinandilatan niya ito at sinabing naging multo siya. Patay na siya. Medyo. Gustong ituloy ni Alex ang pagtatanong ngunit ayaw nang sagutin ni Tita Rockefeller ang kanyang mga tanong. Inubos niya ang red wine sa bote ng lagok. Pagkatapos uminom ay humiga siya sa kama. Ang tiyahin mo ay inaantok na. Patayin ang mga ilaw. Umupo si Alex sa kabilang kama at tumingin sa kanya. Hindi ka ba mag-shower? Shower. May asterisk sa. Pagkatapos noon, nakatulog siya. Gayunpaman, nagkaroon ng insomnia si Alex. Umupo siya sa harap ng kama hanggang sa sumikat ang araw. Si Richie asterisk. Samantala, mas maraming tao ang mas nasalanta kaysa kay Alex. Halimbawa, ang ilang tao sa Moonlight Lake. Akala nila magiging maayos ang lahat pagdating ng araw. Hanggat sumikat ang araw, tiyak na makikilala nila ang mga direksyon. Kung hindi posible, maaaring matuklasan ng mga tao sa paligid ng Moonlight Lake o ng mga taong nagpapatrolya sa lawa ang kanilang pag-iral. Gayunpaman, nagkamali sila ng kalkula. Nang matrap sila sa loob ng spell formation, hindi nila makita ang araw. Hindi rin sila makikita ng ibang tao. Kahit gaano pa sila kalakas sumigaw, walang silbi. Talaga bang tatanda tayo at mamamatay dito? Tatanda at mamatay. Nagbibiro ka ba? Wala kaming pagkain. Ilang araw tayo makakaligtas sa pag-inom lang ng tubig sa lawa na ito. Sandaling natahimik ang mga tao at naging hindi pala kaibigan ang paraan ng pagtingin ng lahat kay Soraya.
Kung hindi dahil sa mga tao ng pamilya Melves at sa mga tagubili ni Ruby Lamar, bakit sila pupunta dito sa hating gabi upang iligtas si Tucker Melves? Lahat ng ito ay dahil sa pamilya Melves. Kasabay nito, si Tucker ay tumatanggap ng paggamot sa Concordia Hospital ng Alaska. Ang kanyang ina, si Jensen at ang kanyang tiyuhin, si Duncan, ay kasama niya. Noon, inakala ni Tucker na napakabait ng kanyang tiyuhin at tinuring siyang parang sarili niyang anak dahilan para mainggit sa kanya ang maraming tao. Gayunpaman, nakaramdam siya ng labis na hindi komportable sa kanyang puso. Nakikita niya ang mga senyales ng mabilis na tumakas si Bennett Melves nang hindi man lang siya tinitingnan, at nang ang kanyang ama ay nahawaan ng sakit na parasitiko, ang kanyang ina ay hindi umimik at hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa wakas, hindi na niya ito napigilan. Ma, sabihin mo sa akin. Sino ang aking ama? Siya ba? Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1226. Tucker, ikaw, kalokohan lang yan ng iba. Paano mo nagawa ito? Gusto siyang bawiin ni Jensen ngunit biglang bumuka ang bibig ni Duncan sa gilid. Oo, Tucker. Ako talaga ang biological father mo. Nagulat si Jensen. Anong ginagawa mo? Sabi ni Duncan, Annie, Bennett Melves and Ruby Lamar are done for. Hindi na natin kailangang matakot sa kanila. Tingnan mo, nahawa na sila ng parasitic disease ng Canyonland. Hindi alam kung makakaligtas sila dito. Sa tingin mo ba ay ganoon kadaling pabayaan sila ni Brianna Melves? At saka, alam mo ang ugali ng matandang lalaki ng pamilya Melves ang pinakamahusay. Siya ay may ganap na pagkahumaling kay Brianna. Kapag nalaman niya ang nangyari kahit na hindi sila patayin ni Brianna, papatayin din sila ng matanda. Si Tucker ay nasa bingit ng pagbagsak. Pero, kayo. Magpinsan kayo. Paano mo ito magagawa? Hindi ka ba natatakot na baka ako ay maging isang bata na may sakit sa pag-iisip? At kapatid ko, anak mo rin ba siya? Si Tucker ay mayroon ding kapatid na ipinanganak mula sa parehong ina, siya ay tinawag na Toxin Melves. Tumango si Duncan. Oo, anak ko rin siya. Ibig sabihin, nanay, nagkaroon ka ng relasyon pagkatapos mong ikasal sa pamilya Melves. Namutla ang mukha ni Jensen. Sinampal ni Duncan si Tucker sa kanyang mukha. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Walang karelasyon ng mama mo. Kasama ko siya bago pa man siya ikasal kay Bennett Melves. Kung hindi dahil sa dakilang kapangyarihan ng pamilya Melves, paano niya mapapangasawa ang hindi makataong dating na iyon, si Bennett Melves? Isipin mo, isa siyang eunuch. Bakit gusto niya ng asawa? Hindi ba niya sinisiraan ang iyong ina? Agad na nakaramdam ng kilabot si Tucker dahil naging eunuch na rin siya ngayon. Matapos siyang suriin ng doktor ngayon, binanggit niya na hindi na may preserba ang kanyang pang-ibaba at kailangan na itong putulin. Kung hindi, makakahawa ito sa ibang bahagi ng kanyang katawan at magkakaroon din ng panganib sa buhay. Sa sandaling naisip niya ang mga magagandang babae na iiwan siya kaagad, gusto niyang mamatay ng masama. Umalis ka na dito. Hindi ako maniniwala sa sinabi mo. Kung yun ang tatay ko, paanong hindi niya malalaman na pag-aari ng iba ang dalawang anak niya? Paano niya hahayaan ang aking ina na mamuhay ng mapayapa sa pamilya Melves habang ginagawa ang kanyang sarili bilang isang cuckold? Napangisi si Duncan. Akala niya mga test tube babies kayo. Sa katunayan, kayo ang naging resulta ng pagsusumikap namin ng iyong ina. Alam mo ba kung gaano kahirap manganak sa'yo, Brat? 30 beses na akong nag-araro, pagod na pagod ako kaya babagsak na ako. Sa kabilang banda, namula ang mukha ni Jensen. Tama na, quit stalking. Umanda ka agad at umalis sa Alaska. Sa oras na ito, pumasok ang ilang gwardya ng pamilya Melves. Kayong lahat mangyaring sundan kami pabalik sa pamilya Melves upang malinaw na imbestigahan ang inyong mga relasyon. Kapag nakumpirma na si Tucker Melves ay hindi isang biolohikal na supling ng pamilya Melves, lahat kayo ay aalisin. Hindi inaasahan ng iilang tao na magiging ganoon kabilas ang mga gwardya ng pamilya Melves. Inanap pa nila sila sa isang maliit na ospital. Tapos na sila para sa oras na ito.
Si Richit Asterisk. Alas 8 na ng umaga sa isang restaurant sa 5-star hotel. Ayon sa paglilinang at pangangatawan ni Alex, wala siyang mararamdaman kahit na hindi siya nakatulog ng ilang araw. Kaya naman pumunta siya sa restaurant para kumain ng maaga sa umaga. Dapat niyang sabihin na sobrang bonggang-bongga ang almusal sa 5-star hotel, lalo na noong nanatili siya sa presidential suite. Sa una, maaaring ipadala ang almusal sa kanilang silid. Gayunpaman, ayaw niyang maistorbo ang pagtulog ni Tita Rockefeller kaya pumunta siya sa buffet restaurant. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, nang makakuha siya ng pagkain at umupo, sumunod si Tita Rockefeller. "Bata, bakit hindi mo ako ginaising para mag-almusal? Sinusubukan mo bang kumain mag-isa?" Kinuha ni Tita Rockefeller ang mga kubyertos at minsang kinatok ang kanyang ulo. Napatingin si Alex sa kanya. He always feel unnatural when he saw her again because of that kiss kanina. Samantalang, natural na kumilos ang babae na para bang matagal na niyang kinalimutan ito. Saktong kumakain na silang dalawa, may isang binata ang biglang umakbay. Mukhang maganda ang ugali niya at maayos ang pananamit, ngunit hindi niya ikinubli sa kanyang mga mata ang paghanga kay Tita Rockefeller nang tumingin ito sa kanya. "Pretty lady here, excuse me. Ang aking apelyido ay Si, ito ay simula sa pamilyang Si ng Alaska. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan, magandang babae?" Hindi man lang nagabala si Tita Rockefeller na itaas ang kanyang ulo. Sinipa niya si Alex sa ilalim ng mesa para itaboy siya nito pero ayaw din gumalaw ni Alex. Sa huli, tinitigan siya ni Tia Rockefeller at sinabi sa binata, "Shoryojo. Ha? Ikaw ay tinatawag na Shoryojo. Napakagandang pangalan." Tinuro ni Tita Rockefeller si Alex. At siya ang bayani ng Condor. Kaya, Asar. Kabanata 12:27. 2 beses na sumulyap si Alex kay Tita Rockefeller. Talagang sinabi niya na silang dalawa ay Shoryojo at ang bayani ng Condor. Ano ang ipinahihiwatig niya? O talagang isang spur of the moment lang at nagbibiro lang siya? Sa kabilang banda, nang sabihin ni Tita Rockefeller ang binata mula sa pamilya sina Asar kaagad, ito ay lubhang nakakahiya para sa kanya. Kumunat ang noo niya at tumingin sa kaliwa niya. 2 lalaki at 2 babae ang nakaupo sa posisyong wala pang 10 metro ang layo sa kanya. Lahat sila nakatingin sa kanya. Kaibigan niya ang 4 na taong iyon. Lahat sila ay prestihiyosong kabataang tagapagmana at tagapagmana sa Alaska. Gayunpaman, ang binata ay miyembro ng pamilya Si. Eksaktong ito ang pamilyang Si, isa sa 8 dakilang pamilya ng hari sa Amerika. Kaya naman sa tuwing magkasama sila para magsaya, ang iba ay tumitingin sa kanya at nakikinig sa kanyang mga utos. Ang iilan sa kanila ay nag-aalmusal kanina. Nang dumating si Tita Rockefeller, nagulat sila. Agad na sinabi ng binata na gusto niyang kunin ang contact information ni Tita Rockefeller at gusto pa niya itong imbitahan sa kanilang mesa. Gayunpaman, hindi lamang niya pinahahalagahan ang kanyang pabor, ngunit hiniling pa niya sa kanya na Asar. Kapag hinarap niya ang mga kaibigang iyon sa hinaharap, hindi ba siya pagtatawanan ng mahabang panahon? Ang kanyang katayuan sa kanilang isipan ay magkakaroon ng malaking pagbaba. So, sabi niya ulit, "Pretty lady, I didn't introduce my identity clearly just now. Ako si Shane Si, miyembro ng pamilya Si sa Alaska. Ang hotel na ito ay pagmamay-ari ng aking pamilya. Kaya, ano ngayon?" Naging malamig ang ekspresyon ni Tita Rockefeller. "So, reasonable din ang stupidity act mo. Ang iyong pagkabigo sa pag-unawa sa wika ng tao ay makatwiran at matuwid din. Bibigyan kita ng 3 segundo para mawala sa paningin ko ngayon. Huwag mo kaming gambolain habang kumakain kami." Biglang nagbago ang ekspresyon ni Shane. "Pretty lady, napaka-uncalled nito. Nandito ako para maghatid ng kayamanan pero kung masyado kang kumikilos." Dahil dito, bago pa man siya makatapos ng pagsasalita, si Tita Rockefeller ay nagpakawala kaagad ng sipa na sinipa si Shane sa tiyan. Bam! Napahiga si Shane sa mesa sa likuran niya. Ito ay nangyari na mayroong isang kaldero ng mainit na sinigang na kalabasa.
Nalaglag ang palayok na may kamalig at ang kalahati ng sinigang na kalabasa ay ibinuhos sa kanyang ulo. Sa sobrang init ay nagsimula na siyang sumigaw ng matindi. Agad namang natigilan ang apat na kaibigan ni Shane na nanonood pa rin ng palabas kanina. Pagkatapos tumalon agad sila para tulungang makatayo si Shane. Samantala, inalerto na rin ang labanan ng mga taong kumakain ng almusal at ang mga waiter at security guard. Ah! Hindi ba ito si Shane C., Young Master C? Ano ang pakiramdam mo, Young Master C? Ayos ka lang ba? Nagmamadaling tinulungan ng ilang magagandang waitress na nakasuot ng tradisyonal na damit na nakalabas ang mga hita nila Shane na tanggalin ang sinigang na kalabasa sa kanyang katawan. Ang isa sa mga manggagawa sa hotel na pinakamaganda at may mas advanced na damit kaysa sa iba ay tumakbo ng naka-high heels at kinakabahang lumapit sa kanya upang tulungan siya habang tinatanong ang ibang mga waiter, ano ang nangyayari? Hindi ba ninyo alam na ang katawan ni Young Master C ay napakahalaga? Paano mo ginagawa ang mga bagay? How dare you let Young Master C na ma-accident, gusto mo pa bang magtrabaho dito? Ilang waiter ang magkasunod na humingi ng paumanhin. Tinuro ng isang babaeng kaibigan ni Shane si Tita Rockefeller at sinabing siya iyon. Siya ang nagsipa kay Young Master C sa ganitong estado. Ano? Ang babaeng ito ay manager ng lobby ng hotel, ang pangalan niya ay Noel Fan. Upang maging manager ng lobby ng hotel, nagbayad siya ng malaki at nagpa-abort pa nga siya. Kung mawalan siya ng trabaho dahil nabugbog si Shane at dinala ng mga sihis ang galit sa kanya, wala talaga siyang lugar para tumulo ang kanyang mga luha. Tumayo siya, itinuro ang mga guard ng hotel habang sumisigaw, mga security guard, halika rito at patayin ang 2 taong ito. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1228. Agad na pinalibutan ng mga security guard na kanina pa naghihintay sa utos ni Noel ang 2 tao. May sumigaw, siguro nag-ipon kayo ng lakas ng loob. Naglakas loob pa kayong tamaan si Young Master C. Tapos na kayong 2. Bilisin mo at bumangon ka na. Lumuhad sa harap ni Young Master C at itumba ang iyong mga ulo sa lupa bilang paghingi ng tawad. Kung gayon, maaaring maging maluwag si Young Master C at bigyan ka ng paraan upang mabuhay. Inubos ni Alex ang kanyang soy milk sa isang lagok. Bahagya niyang sinulyapan ang mga security guard. Ito ba ang ugali ng serbisyo ng hotel mo? Hindi kaya ginugulo ng lalaking ito ang mga babaeng bisita dito dahil lang sa pamilya si ang lalaking ito. What's over, ang batang tagapagmana ng hotel na ito. Kung gayon, itong hotel mo ay maaaring sarado na. Lumakad si Noel habang ang kanyang matataas na takong ay humahampas sa lupa. Napakatangkad ng babaeng ito. Siya ay mga 5.6 talampakan ng taas. Pagkatapos magsuot ng mataas na takong, siya ay mga 5.9 talampakan ng taas. Mas matangkad pa siya ng kaunti kay Shane. Siya ay may kahangahangang paraan din. Nanlaki ang mga mabilog niyang mata na nakatago sa ilalim ng salamin na iyon na para bang mahuhulog. Mahigpit siyang sumigaw, kabalbalan. Sino ka sa tingin mo? How dare you humihiyate sa ating Young Master C dito? Hindi mo ba nakikita kung anong uri ng kalidad mayroon ang iyong babae? Sa tingin mo, turn na ba niya na harass ni Young Master C? Ang isang random na tao na hinayla mula sa mga lansangan ay 10 beses na mas malaki kaysa sa kanya. Kakaiba ang ekspresyon ni Alex. Nakatingin siya kay Noel, natulala. Bulag ka, hindi ba? Ayaw ni Noel na sayangin ang kanyang mga salita dahil mas mahalaga na ilabas ang galit sa ngalan ni Shane. Kagad, inutusan niya ang 2 security guard. Kalad ka rin silang 2 at ipin sa lupa. Lumuhad sila sa harap ni Young Master C. Makakabangon lang sila kapag nasisiyahan na si Young Master C. Gagawa na sana ang 2 security guard nang marinig ang mga tagubilin. Gayunpaman, biglang pinitik ni Alex ang kanyang daliri. Isang puting ilaw ang kumislap. 2 ivory white beam ang bumaril na parang kidlat at tumusok sa magkabilang patas na hita ni Noel. Oof! Hindi nakatiis ang babae at agad na napaluhod. Napahiyaw siya ng husto. Iba ang ngiti ni Alex. Bakit ang lakas ng sigaw mo? Nakikita kong mahal na mahal mo ang pagluhod kaya tinulungan na lang kita.
Pumangon ka lang kapag marunong kang rumspeto sa iyong mga customer. Nang makitang umaagos ang dugo sa magkabilang hita ni Noel, ang ilang mga waiter ay nakaramdam na lamang ng pamamanhid sa kanilang mga anit habang nanginginig sa takot. Nasa sakit at galit si Noel. Tinuro niya ang dalawang security guard at sumigaw, "Patay na ba kayong dalawa? Anong pinatayo mo dyan? Bakit hindi ka magmadali at kumilos?" Gayunpaman, ang mga ekspresyon ng dalawang security guard ay tila napakasama. Hindi sila makapangyarihang martial artist ngunit medyo sila marunong. Ang isang taong tumpak na makakabaril ng dalawang beam sa mga hita ni Noel ay tiyak na hindi ordinaryong tao. Hindi nila kayang guluhin siya. Sa oras na ito, sa wakas ay tapos na si Shane sa paglilinis ng sinigang na kalabasa sa kanya. Sa sandaling ito, puno ng galit ang ekspresyon niya. "God damn it. Isa ka talagang ungrateful BT. Sa tingin mo ba ay Shoryojo ka dahil lang sa medyo maganda ka?" Ang maldita na Shoryojo na iyon ay sinakihan din ng sinumang pari. Kuminto siya saglit at pagkatapos ay sinabi sa kanyang ilang kaibigan, "Alam mo ba kung ano ang sinabi nila ngayon?" Tinawag talaga ng baliw na B** na ito ang kanyang sarili na Shoryojo at ang brat na ito ay ang Condor Hero. Haha, ito ay sobrang nakakatawa. Malamang na napakaraming martial art novel ang nabasa mo hanggang sa nakalimutan mo ang iyong mga pangalan. Sa sandaling ginawa ang pahayag na ito, ang ilang mga kaibigan ni Shane ay tumawa. Nakakatawa talaga ang dalawang lalaking ito. Pero, Young Master C, ang bitik na ito ay naging miserable ka ngayon. Paano mo sila pinaplano? Sagot ni Shane, Paano ko sila haharapin? Dahil naglakas loob siyang talunin ako, babalikan ko siya. Ikaw babae, markahon ang aking mga salita. Paglingkuran mo ako ngayon. Kung hindi mo ako pinapaginhawa, hindi mo ba naisip na tumakas, naiintindihan mo ba? Ang isa sa kanyang matabang kaibigan ay agad na nagsabi, "Magandang ideya, Young Master C." Sa totoo lang, medyo hot ang babaeng ito. Napabuntong hininga si Tita Rockefeller at sinabi kay Alex, "Bakit napakatigas ng ulo ng mga taga-C family sa Alaska? Sinampal ko lang si Nick C hanggang sa mamatay at ngayon ay isa pang Shane C. Sa palagay mo ba ay hindi komportable ang patriarch ng pamilya C kung hindi ko siya hahanapin para maningil ng utang?" Kabanata 1229. Ang mga salita ni Tita Rockefeller ay nagpatawa ng malakas kay Shane. "Stupid woman, hindi ko alam kung saan mo narinig ang pangalan ng pinsan ko, Nick C. Ngunit kung sa tingin mo ay makakaiwas ka ng isang bala sa pamamagitan ng pagbanggit sa pangalan ng aking pinsan, kung gayon ang masasabi ko lang sa iyo na mabibigo kita. Naglakas loob ka talagang sabihin na sinampal mo ang pinsan ko hanggang sa mamatay. Alam mo ba kung nasaan ngayon ang pinsan kong si Nick C? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Pumunta siya sa California kasama ang young master ng pamilya Melves, si Tucker Melves. I dare you to go there at sampalan siya hanggang mamatay. Maswerte ka kung hindi kanya lokohin hanggang mamatay. Gaano katanga?" Pagkatapos magsalita, tumawa ulit si Shane. Maging ang mga ekspresyon ng iilan niyang kaibigan ay puno ng pangungutya. Para naman sa manager ng lobby, si Noel Fan, na nakaluhod sa lupa, wala siyang pakialam sa mga taong iyon. "Tandang babae. Pinag-uusapan mo ako." Tumayo si Tita Rockefeller. Masasabi ni Alex na galit siya ngayon. "Gusto mo pagsilbihan kita, di ba?" "Oo naman. Pagsilbihan kita ngayon." Nagkatinginan ang dalawang security guard. Miyembro rin sila ng pamilya CA. Itinuring nilang nakita na nila ang mundo at kilala ang maraming martial artist. Kahit na hindi nila masabi kung nasa ang antas na si Tita Rockefeller, ang aura na nagmumula sa kanyang katawan sa sandaling ito ay nagdulot ng panginginig sa kanilang mga gulugod. "Young Master, ikaw, mag-iingat ka." Paalala sa kanya ng isang security guard. Gayunpaman, agad siyang sinampal ni Shane. "Ano ang silbi ng pagpapalaki ng mga lapdog na tulad mo? Upang tumayo dito bilang mga screen. Umalis ka sa madugong daan ko. Ako ay isang marangal na disipulo mula sa pamilya C, ang maharlikang pamilya sa Amerika. Sa tingin mo ba talaga kaya niya akong saktan?
Pagkatapos noon tinuro niya si Tita Rockefeller. Halika at dilaan mo muna ang aking mga daliri sa paa. Pagkatapos nito, dadalhin kita sa aking silid upang magsaya. Kung hindi mo ako pagsilbihan ng comfortable, tatawagan ko kagad ang 3,000 martial artists mula sa pamilya C na may tawag sa telepono para sa gang RP mo. Mas mabuting pag-isipan mo ito ng mabuti. Habang nagsasalita siya, tinanggal niya ang kanyang sapatos at itinaas ang kanyang paa. Hindi nakaimik si Alex. Naiisip niya, ang mga miyembro ng pamilya C ay talagang mahusay sa paghuhukay ng kanilang sariling mga libingan. Sa susunod na segundo, isang snap sound ang narinig. Walang nakakaalam kung paano ito ginawa ni Tia Rockefeller. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, kumislap ang mga pulang ilaw, dahilan upang mapautol ang kanang binti ni Shane mula sa gitna ng kanyang hita. Bumagsak ang buong hita niya sa lupa. Kakaiba, wala man lang dugong lumalabas sa hita niya. Ang sugat ay naging maitim na paso na parang nasunog sa apoy. Makalipas ang 3 buong segundo, saka lang sumigaw si Shane habang nababaliw na siya. Napatingin siya sa sarili niyang paa at napasigaw ng galit, Ang aking binti, ang aking binti. Why ikaw? Ikaw? How dare you put my leg? Hindi kita bibitawan. Siguradong hindi ka pakakawala ng pamilya Siko. Si Noel na nakaluhod sa lupa ay nanginginig ng husto. Noong una, nagalit siya sa nag-aalab na galit. Inaasahan niya ang pamilya C na magpadala ng mga martial artist upang ipaghiganti siya sa pamamagitan ng pagsugpo sa dalawang bastard na ito sa isang bloodbath. Ngunit ngayon nang makita ang binti ng young master, si Shane C na pinutol ni Tia Rockefeller sa patak ng isang sombrero nang walang anumang awa, nabigla siya sa kanyang puso. Unti-unti rin siyang natauhan. Ang 2 taong ito na nang-ahas na harapin ang pamilya C tiyak na hindi ordinaryong tao. Para sa kanyang sarili, isa lamang siyang ordinaryong babae na ginamit ang sarili niyang katawan para ma-promote sa kanyang kasalukuyang posisyon bilang lobby manager ng hotel, lalo pa ang kanyang paghihiganti. Dagdag pa nito, nagkatinginan ang iilang kaibigan ni Shane. Bigla na lang silang lahat tumalikod at tumakbo palabas nang hindi alam kung sino ang namuno sa grupo. Maya-maya ang natitirang 3 tao, maging ang maraming tao na kumakain sa restaurant ay tumakbo rin palabas ng kaeg. Maraming mga pinggan at kubyertos ang nabaligtad at nabasag, at muntik nang mangyari ang isang trahedya ng stampede. Kung nabigla ang karamihan matapos mapanood si Alex na gumagamit ng mga beam para tumagos sa mga hita ni Noel, ngayon ay nakakasindak pagkatapos na mapanood ang hita ni Shane na maputol at mahulog sa lupa. May masamang nangyari. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1230. May malaking mangyayari. Talagang naglakas loob ang babaeng iyon na baliin ang binti ni Young Master C. Siya ay isang maharlika. Natatakot ako na magkakaroon ng malaking labanan kung ang mga C ay magagalit. Noong nakaraan, narinig ko na ang 3 Young Master ng pamilya C ay sinampal ng isang taga-Swiss Tiger Corporation ng pamilya Leonardo. Ang taong iyon ay kahit isang security guard. Dahil dito, 3 araw na nakasabit sa dingding ang bangkay ng security guard at wala na rin ang buong Swiss Tiger Corporation. Ang 2 taong ito. Say, hindi ako sigurado kung makakarating pa sila kung tatakas sila ngayon. Gayunpaman, hindi naisip ni na Alex at Tita Rockefeller na tumakas sa eksena. Kagad namang ikinaway ni Tita Rockefeller ang kanyang kamay sa 2 security guard para yayain silang asar. Sabi niya kay Shane, paano na? Naglingkod ba ako sa iyo ng maginhawa? Mula ngayon, maaari kang umupo sa wheelchair at gugulin ang iyong buhay. Ito ay tinatawag na, gawin ito minsan at para sa lahat. Hindi ka ba dapat magpasalamat sa akin? Sabi ni Alex, tita, may isa pa siyang paa. Kaya pa niyang maglakad gamit ang tungkod, hindi niya kailangan ng wheelchair. Pagkaraang bumagsak ang boses ni Alex, muling umilo ang pulang ilaw. Nalaglag din ang kabilang paa ni Shane. Sa isang poof sound, nahulog ito sa tabi ni Noel sa pagkakataong ito. Nakaharap sa kanya ang itim na hiwa ng putol na binti, nakaamoy pa siya ng sunog na amoy.
Sa sumunod na segundo, nagulo ang kanyang mga kalamnan sa sphincter na naging sanhi ng pag-agos ng ihi ng tahimik. Bukod dito, ito ay hindi mapigilan. Sumimangot si Tita Rockefeller at tumingin kay Noel. Napatalon si Noel habang lalabas ang puso niya sa dibdib niya. Kaya dali-dali niyang ibinagsak ang ulo sa lupa at humingi ng tawad. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang umihi, hindi ko lang napigilan. Malamig na ungol ni Tita Rockefeller. Inumin mo yan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang babaeng ito ay talagang nahirapang humiga sa lupa at nilagok ito ng paunti-unti gamit ang kanyang bibig. Parang hihimatayin talaga si Shane. Gayunpaman, hindi niya ito magawa. Isa siyang hedonistic na anak ng isang mayaman. Kailan pa siya nakaranas ng matinding sakit? Lubos siyang nawalan ng pag-asa nang makita niya ang kanyang itim at sunog na mga binti. Imposibleng mabawi ang mga binti sa ganoong estado. JJ, maghintay kayo. Magbabayad ka para sa presyo. Misteryosong sigaw niya. Sabi ni Tita Rockefeller, naghihintay kami. Dapat kang magmadali at tawagan ang patriarch ng pamilya si ngayon din. Hilingin sa kanya na pumunta at kunin ka. Kung hindi, puputulan ko ang natitirang 3 paa mo. Sagot ni Alex, bali na ang magkabilang paa niya. Paano nagkaroon ng 3 paa? Sinulyapan siya ni Tita Rockefeller sa gitna. Hindi ba't higit ninyong pinahahalagahan ang 3 paa? Wala ka nito. Nagdilim ang ekspresyon ni Alex. Meron akong. Nasa akin. Ang kahilingan ni Tita Rockefeller ay eksakto kung ano ang gusto ni Shane. Agad siyang tumawag. Lolo, sira ang mga paa ko. Naputol ang magkabilang paa ko. Bilisan mo, halika at iligtas mo ako. Sagipin mo ako. Alam ko na. Wait lang, malapit na kami ng tatay mo. Isang masiglang boses ang nagmula sa kabilang side ng telepono. Ito ay mula sa patriarch ng pamilya si Nelson C. Iyon lang dahil matapos tumakbo palabas ng restaurant ang ilang kaibigan ni Shane, agad nilang tinawagan ang pamilya C. Malapit na. Tumating sa pinangyarihan sina Nelson C. at ama ni Shane na si Hughes C. kasama ang isang grupo ng mga lalaking nakaitim na sumusunod sa likuran nila. Lahat sila ay lumakad sa marangal at marilag na paraan na may pambihirang kadakilaan. Sa unang tingin, masasabi na sila ay mga martial artist na hindi mahina sa cultivation. Sa pagdating ng grupo ng mga tao, muling uminit ang buffet restaurant ng hotel. Tahimik na sumunod ang mga customer at waiter na tumakas sa eksena kanina para sumali sa kasiyahan. Agad na namula si Hughes sa galit nang makita niya ang kahabag-habag na kalagayan ng kanyang anak. Lumapit siya at sumigaw, "Sino ta? Sino ang gumawa nito? Lumabas ka na. Gusto kong bayaran mo ako ng 10 beses." Maging ang ekspresyon ni Nelson ay namutla rin. Gayunpaman, nang mas malapitan niyang tingnan ang mukha ni Alex, biglang nanginig ang buong katawan niya nang biglang nagbago ang ekspresyon niya. Agad siyang tumakbo at binigyan si Hughes ng isang sampal sa mukha. Kaagad pagkatapos, yumuko siya kay Alex ng may paggalang. Hindi ko inaasahan na bibisita si Master Rockefeller dito. Isa itong malaking karangalan. Naramdaman na lang ng mga tao na parang may sumasakol sa kanilang lalamunan. Natahimik ang paligid. Kabanata 12:31. Natulala si Shane. Natigilan din si Noel. Ang mga bodyguard na dinala ng pamilya C, ang mga waiter at ang mga bisitang nanunood sa eksena ay hindi alam kung paano ilarawan ang kanilang nararamdaman sa sandaling ito, hindi pa banggitin si Hughes na nag-iinit ang mukha matapos masampal ni Nelson. Sa pagtingin sa kanyang matandang ama na nakayuko kay Alex at hindi pa babangon, nagulat na sinabi ni Hughes, "Tay, ano ang ginagawa mo? Sino si Master Rockefeller? Napagkamalan mo ba siyang iba? Paano magiging master ang isang napakabata? Pinutol nila ang magkabilang binti ng anak ko at ginawa pa siyang ganoon. Paano lalakad ang aking anak sa hinaharap? Tapos na siya sa buhay na ito. Gusto kong magbayad sila ng dugo. Gusto kong putulin lahat ng 4 nilang paa." Namamaos ang boses ni Hughes dahil sa sigaw. Si Shane lang ang anak niya. Bukod dito, maagang pumanaw ang kanyang asawa. Para sa kapakanan ng kanyang anak, hindi man lang siya nag-asawang muli.
He usually treated him like a treasure. Paano niya natitiis na makita siyang ganoon? Kung kaya pa niyang manatiling kalmado, hindi siya karapat-dapat na maging ama. Gayunpaman, hindi nagtagal ay binigyan siya ni Nelson ng isa pang sampal. Sa pagkakataong ito, sinampal niya ito ng mas malakas kaysa kanina, natanggal agad ang tatlong malalaking ngipin ni Hughes. Puno ng galit ang mukha niya habang galit na sumisigaw, "The asterisk start, ganito ba dapat kausapin mo si Master Rockefeller?" Lumuhad ka at humingi ng tawad. Ano? Si Hughes ay hindi makapaniwala sa sarili niyang pandinig. Yung binti ng anak ko pinutol ng mga kalaban, kailangan ko pa bang lumuhad at humingi ng tawad sa kanila? May natitira pa bang hustisya? Natulala rin ang mga taong nakapaligid sa kanila. Akala ng maraming tao, medyo matanda na ang patriarch ng pamilya C. Na-diagnose ba siya na may demensya? O kung hindi, bakit siya gagawa ng kalokohang bagay? Siyempre, mayroon ding mga taong may malinaw na pag-iisip. Tumingin sila kay Alex at tumingin kay Tita Rockefeller. Pagkatapos tiningnan nila ang mga sinag na nakapasok sa magkabilang hita ni Noel at ang dalawang tila na sunog na mga belang binti sa lupa. Pinagsama-sama ang lahat, bahagyang naiintindihan nila kung bakit ginawa iyon ni Nelson. Maliwanag, ang binata at babae na ito ay hindi isang taong maaaring guluhin. Bam! Nang makita si Hughes na nakatayo doon na hindi gumagalaw, nabalisa si Nelson. Sinipa niya ang kanyang anak sa mga tuhod sa lugar na pinilit itong lumuhod. Natatakot kasi ang matanda. Hindi alam ng iba kung gaano kalakas sina Alex at Tita Rockefeller, ngunit alam niya. Ang balita ng 8 maharlikang pamilya ay higit pa rin ang kaalaman kaysa sa karaniwang tao. Hindi pa banggitin na noong isang buwan sa tirahan ng Stormers sa Michigan, pinatay ni Alex ang patriarch ng Stormers gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos tinulungan pa niya ang mga Stormer na alisin ang dakilang elder ng mga Coleman ng Missouri. Kaya naman, 2 Grandmaster ang namatay sa kamay ni Alex. Ang isa pang insidente ay ang pagtanggal ni Alex ng 31 Mistec na nagrerango ng mga martial artist ng pamilya Johansson sa California gamit ang isang sword slash habang binaril ni Tita Rockefeller ang kalahati ng villa gamit ang isang arrow. Hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa bagay na ito, ngunit ang pamilya C ay may mga tainga at mata sa California, kaya malinaw na alam nila. Gayunpaman, hindi ito ang pinaka-nakakagulat na pangyayari. Ang pinaka-nakakalokang balita ay natanggap lang ni Nelson ang balita na si Alex ay apo talaga ng presidente ng Divine Constabulary na si Geronimo Melves. Anak siya ni Brianna Melves na tumakas sa bahay noon. At mula kagabi, wala pa rin sina Sean Baker mula sa Divine Constabulary, Lachlan Melves mula sa pamilya Melves at 2 Grandmaster. Si Grandmaster Alexis mula sa pamilya Melves ay nabugbog din sa uling sa pamamagitan ng isang galaw mula kay Alex. Sina Ruby Lamar at Bennett Melves ay binigyan niya ng parasitic disease ng Canyonland, at ngayon, sila ay dumanas ng mas masahol pa sa kamatayan. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito, nakakatakot. Hindi niya nais na ipagpatuloy ng pamilya C ang maharlikang pamana at negosyo ng pamilya na tumagal ng 1,000 taon, na mauwi lamang sa isang malungkot na wakas tulad ng mga Coleman ng Missouri, na umiiral lamang sa pangalan. Sa makatuwid, ang kanyang reaksyon ay maaaring maging hindi pangkaraniwan. Kilala mo ba siya? Tanong ni Tita Rockefeller kay Alex. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1232. Hindi ko siya kilala. Umiling si Alex. Nakaramdam din siya ng kakaiba. Wala siyang impresyon sa patriarch ng pamilya C. Agad na sinabi ni Nelson, "Master Rockefeller, nakalimutan mo na ba?" Huling beses sa engagement banquet ni Daya sa residence ng Stormers sa Michigan, labis na nagalit si Master Rockefeller sa kagandahan na nag-iisang nakalaban mo sa 2 Grandmaster ng Stormers at ng mga Coleman. Pinatay mo si Carlos Stormer sa isang galaw at tinakot mo si Terrence Coleman gamit ang isang kamay. Nasa eksena ako ng mga oras na iyon. Eto na, ang biyenan mo, si Zane Stormer at ako ay mga matandang magkaibigan din. Malamig na napangiti si Tita Rockefeller nang sabihin niya ito. Tinagat niya ang labi niya kay Alex. Makapangyarihan ka talaga.
Wala kang gaanong kakayahan, ngunit nag-iisa kang lumaban sa dalawang maharlikang pamilya. 2 beses umubo si Alex. Well, wala naman akong choice, di ba? Ang mga Coleman ay talagang hindi makatao. Nais lamang nilang pakasalan si Daya hindi dahil sa pag-ibig, ngunit nais nilang gamitin siya bilang isang pagan para sa pagsasanay ng martial arts. Binalak nilang sipsipin siya sa isang tuyong bangkay sa loob ng 1 buwan. Huling umungol si Tita Rockefeller. Sa katunayan, ang mga Coleman ay karapat-dapat na mamatay noon. Pagkatapos tumingin ulit siya kay Nelson. Patriarchy, dahil kilala natin ang isa't isa kung gayon ang mga bagay ay maaaring mapag-usapan. Sa totoo lang, ang iilang apo na pinalaki mo ay talagang walang kwenta. Lahat sila ay baluktot. Kunin mo na lang halimbawa itong apo mo matapos akong makitang hindi gumagalaw, hindi lang niya gustong dinilaan ko ang kanyang mga daliri sa paa, kundi gusto pa niyang pagsilbihan ko siya ng comfortable. Kung ayon sa aking dating ugali, tiyak na naalis ko na ang buong pamilya mo. Nang marinig ito ni Nelson, sumabog siya sa galit sa lugar. Sumugod siya kay Shane at sinipa siya ng galit. D***starred. D***starred. Paano mo nagawa ang ganitong bagay? Sa tingin mo, karapat-dapat ka pa bang maging miyembro ng pamilya C? Mula ngayon, mapapatalsik ka sa pamilya C at hindi mo natatawaging si muli ang iyong sarili. Nasipa si Shane sa kanyang mga putol na binti dahilan para mapaiyak siya sa sakit. Nagpapanik talaga siya ngayon. Nawala ang kanyang mga binti at ang proteksyon ng pamilya C. Ang kanyang buhay sa hinaharap ay magiging lubhang miserable. Umiyak siya ng malakas. Lolo, Lolo. Mangyaring bawiin ang iyong order. Alam ko ang mga pagkakamali ko, alam ko talaga ang mga pagkakamali ko. Mangyaring huwag akong paalisin sa pamilya. Magbabago ako, tiyak na magbabago ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Lolo. Asar ka, hindi ako ang lolo mo. Sinipa ni Nelson si Shane na sinusubukang gumapang pataas sa kanya. Pagkatapos noon, sinipa niya ulit si Hughes. At ikaw, ang ama ang may pananagutan sa pag-uugali ng kanyang anak. Lahat ng naidulot ng anak mo ngayon ay dahil sa iyo, hindi siya naturuan ng mabuti ng ama. Mula ngayon, ikaw din ay mapapaalis sa pamilya C. Ngayon menes ka. Nagtantrum ang matanda. Umisi si Tita Rockefeller. Paanong hindi niya makita na ang matandang umutot ang nagligtas sa kanilang buhay ng ganito? Gayunpaman, wala siyang sinabi. Ilang langgam lang sila. Pinagmasdan niya si Huna Karga ang kanyang anak sa kanyang likod at pinulot ang 2 bailang paa bago umalis sa matinding kahirapan. Pagkatapos sinabi ni Tita Rockefeller, nga pala, may isa pang nagngangalang Nixie. Nagpunta talaga siya sa California at gustong agawin ang kumpanya namin. Gusto pa niyang i-cast ang brat ko sa publiko. Pagkatapos noon, ginawan kita ng pabor sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Talagang dinala niya ang kahihiyan sa maharlikang reputasyon ng iyong pamilya C. Nanginginig ang ekspresyon ni Nelson, ngunit pagkatapos ay sinabi niya, napakalaking patayan. Ang ganitong uri ng B***starred ay magsasapanganib lamang sa mundo kapag siya ay naiwan. Salamat sa iyong tulong. Tumawa si Tita Rockefeller. Kung gayon, paano mo ako pasasalamatan? Natigilan ng karamihan, nakanganga ang bibig. Pinatay lang ng babaeng ito ang apo ni Nelson at gusto talaga nitong pasalamatan siya sa ginawa niyang mabuting pagpatay. Nakakita na sila ng mga mapagmataas na tao, ngunit ang isang napakalabis na babae na tulad nito ang tunay nilang unang pagkakataon. Higit sa lahat, talagang pumayag si Nelson sa kanya. Lady, ano ang gusto mo? Sinuklay ni Tita Rockefeller ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok at napabuntong hininga habang sinabing, "Say, kapos ako sa pera nitong mga nakaraang araw." Ang 20 bilyong dolyar na dinala ng pamilya Johansson noong nakaraan ay mabilis na naubos. Napabuntong hininga ang mga nanunood. Sa sandaling ibuka niya ang kanyang bibig, gusto niya ng 20 bilyong dolyar. Grabe talaga ang gana niya. Ang problema, pumayag agad si Nelson. Deal. Papadalhan ko ang mga tao ko ng 20 bilyong dolyar sa iyo mamaya. Kabanata 1233.
Sinulyapan ni Tita Rockefeller si Nelson ng 2 beses at sinabi sa malamig na boses, ang pamana ng pamilyang C ay naipasa ng mahigit 1,000 taon at kilala rin ito bilang isa sa 8 dakilang pamilya ng hari. Ikaw ay mayaman at kahanga-hanga gaya ng inaasahan. Mukhang marami kang nasimot na pera ng bayan. Agad namang sumagot si Nelson, Lady, you're accusing my C family. Ang aking pamilyang C ay palaging gumagawa ng mga lehitimong negosyo at hindi kailanman gumalaw ng anumang ilegal na negosyo. 20 bilyong dolyar na ang limitasyon na kayang bayaran ng pamilya C. Sinaktan ka ng 2 apo ko pero sana hindi mo ilabas ang galit mo sa pamilya ko sa C. Sige, tapos yun. Lahat kayo ay dinismiss, huwag ninyong istorbohin ang aming pagkain. Kinawayan ni Tita Rockefeller ang kanyang kamay. Pagkaupo niya, nakita niya ang katawan ni Noel na nababalot ng dumi. Kaya tinuro siya nito. Ilayo mo ang babaeng ito. Sa anumang kaso, 5-star ang iyong hotel. Siya ba ang kalidad ng manager mo sa lobby? Agad na sinabi ni Nelson, aalisin ko siya kaagad. Nang marinig ito ni Noel, namutla ang kanyang mukha at nanghina ang kanyang buong katawan ngunit hindi siya nang ahas magsalita ng kahit isang salita. Maya-maya pa ay ganap na nalinas ang loob ng buffet restaurant, 2 nanginginig na waiter lang ang naiwan sa loob para pagsilbihan sina Alex at Tita Rockefeller. Sa kanilang mga mata, ang 2 ito ay malamang na walang pinagkaiba sa salot na parang pag-iral. Matapos umalis sa 5-star hotel na pinamamahalaan ng kanyang pamilya, nakahinga ng maluwag si Nelson. Ang isang tiyak na lalaking nakaitim sa likod ay itinuturing ding namumukod tangi sa mga martial artist sa pamilya C. Kaya naman, kadalasan ay nagkaroon siya ng magandang relasyon kay Nelson. Sa sandaling ito, hindi niya maiwasang magtanong, Patriarch, hindi ko talaga maintindihan. Bakit takot na takot ka sa kanila? Ano ang napakahusay tungkol sa manugang ng Stormers ng Michigan? Sa nakita ko, katamtaman din ang kanilang paglilinang. Wala silang pinagkaiba sa mga ordinaryong tao. Ito rin ang naisip ng maraming martial artist na nakaitim. Ito ay dahil sina Alex at Tita Rockefeller ay talagang walang anumang pagbabago-bago ng panloob na puwersa sa kanilang mga katawan. Malamig na sinaway ni Nelson, tanga. Sa tingin mo ba ay maaari mong husgahan ang kanilang martial arts na katamtaman dahil lamang sa hindi mo naramdaman ang pagbabago-bago ng kanilang panloob na puwersa? Iyon ay dahil ang kanilang mga paglilinang ay mas mataas kaysa sa iyo. Hindi mo sila makikita kahit titigan mo sila. Alam mo ba kung ano ang kaharian pagkatapos ng antas ng Grandmaster? Ito ay tinatawag na innate martial honor. Alam mo ba kung ano ang innate martial honor? Ito ay isang kaharian kapag ang martial cultivation ng isang tao ay umabot sa convergence ng 3 bulaklak ng sangkatauhan, lupa at celestial sa korona ng ulo, at ang 5 chi energy ng kanyang puso, at ay, poly, baga at bato ay bumalik sa kanyang mas mababang enerhiya core, bumabalik sa tunay na sarili. Nararamdaman ba ninyo ito? Wala kayong mararamdamang bagay. Ang pahayag ni Nelson ay ikinagulat ng mga lalaking nakaitim. Kaya ito ay innate martial honor. Sa mata ng mga ordinaryong martial artist para silang mga Diyos sa langit. Not to mention seeing one, even hearing about one is incredibly shocking. Patriarch, maaaring ang 2 taong iyon ay innate martial honors. Sumagot si Nelson, hindi ko alam kung sila ay innate martial honors ngunit si Master Rockefeller ay isang cultivator ng parehong magic at martial arts at isang cultivation guru din. Ilang Grandmaster ang namatay sa kanyang mga kamay. Ang mga Coleman ng Missouri ay nahulog sa ganoong kalagayan ngayon dahil sa kanya. Tumigil siya saglit at mataimtim silang binalaan. Sa makatuwid, kailangan ninyong alalahanin ng malinaw ang kanilang mga mukha. Hindi mo sila dapat saktan. Kapag nakabalik na tayo, kakailanganin kong magkaroon ng family meeting partikular na para paghigpitan ang mga miyembro ng pamilya. Ilang lalaking nakaitim na may solemne na ekspresyon ang tumango. Si Richard Asterisk. Ang eksena ni na Alex at Tita Rockefeller sa hotel ng pamilya C ay tahimik na kumalat sa mga bilog ng Alaska. Gayunpaman, walang nakakaalam ng kanilang tunay na pagkakakilanlan. Ang alam lang nila ay tinawag ni Nelson ang lalaki bilang Master Rockefeller. Sing-sing. Isang mahinang ingay ang phone ni Alex.
Pinuksan ni Alex ang phone niya at tumingin. Ito ay isang transaksyon ng 20 bilyong dolyar mula sa pamilya C. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1234. Bago umalis si Nelson, nakuha niya ang numero ng bank card ni Alex dahil sinabi ni Tita Rockefeller na wala ito sa kanya at hindi rin niya natatandaan ang numero ng kanyang bank card. Ipapalipat niya kay Alex ang pera sa kanya kapag nakabalik na sila. Nakangiting sabi ni Alex na si family is very efficient. Ang transaksyon ay ginawa sa napakaikling panahon. Bahagyang ungol ni Tita Rockefeller. Ibig sabihin, hindi kapos sa pera ang pamilya C. Sabi niya, 20 bilyong dolyar lang ang kaya ng pamilya, mga dimwits lang ang maniniwala sa kanya. Tanong ni Alex, natapos mo na ang 20 bilyong dolyar na ibinigay sa iyo ng pamilya Johansson dati nang napakabilis. Ilang araw na lang. Anong binili mo? Sumagot si Tita Rockefeller, hindi mo ba alam na ang mga babae ay magaling gumastos ng pera? Sabi ni Alex, you call that spending? Sinasayang mo. Inilibot ni Tita Rockefeller ang mga mata sa kanya. Bakit ka nag-aalala? Hindi mo ako asawa. Nakuha ko ang pera gamit ang aking mga lakas at maaari kong gastusin ito kahit anong gusto ko. Namatay ang usapan ng ganoon. Usog na ako. May haharapin ako mamaya. Sa hotel room ka matulog mag-isa. Sabi ni Alex habang tumatayo. Umupo. Hindi pa ako busog. Sinaman siya ng tingin ni Tita Rockefeller. Paano ako makakatulog nang wala ka? Kakaiba iyan. Paano ka natulog bago ito? Hindi ako natutulog. Pagkatapos mag-almusal, parehong umalis sina Alex at Tita Rockefeller sa hotel. Kanina, nangako siyang tutulungan si Nicholas na gamutin ang pancreatic cancer niya. Hindi niya kayang sirain ang kanyang pangako. Nagpunta siya sa Botica upang kumuha ng mga halamang gamot at ihanda ang mga ito sa isang uri ng tableta mamaya. Ang huli na yugto ng pancreatic cancer ay itinuturing na isang walang lunas na terminal na sakit sa mga tuntunin ng modernong gamot. Gayunpaman, hindi ito naging mahirap para kay Alex. Mas simple pa ito kaysa sa late stage na cancer sa tiyan ni Frederick. Kahit na ang mga materyales na ginamit para sa pill concoction ay mas karaniwan. Kaya naman, naglakas loob siyang gumawa ng garantiya at nangakong ipapadala niya ang tableta kay Nicholas ngayong gabi. Makalipas ang 1 oras, nakarating ang 2 tao sa isang medyo malaking Botica sa Alaska. Matagumpay silang nakabili ng 5 uri ng halamang gamot at gumastos ng kabuoang $130. Laking gulat ni Tita Rockefeller. Maaari kang gumawa ng isang tableta na nagpapagaling ng pancreatic cancer na may $130. Hindi ba medyo mababa ang gastos? Kung ibebenta mo ang mga ito sa ibang mga pasyente ng pancreatic cancer, maaari kang kumita ng hindi bababa sa ilang 10 milyong dolyar. Kung ito ay ang mga bilyonaryo o trilyonaryo, maaari kang magkaroon ng pangwakas na sabihin sa halaga ng pera. Ang pagiging mayaman ay ilang minuto lang. Naghulog ka ba ng pera sa iyong mga mata? Napatingin si Alex sa kanya. Ang nakakagamot sa sakit ni Uncle Nicholas ay wala sa tableta. Isa lamang itong daluyan at trigger. Ang talagang gumagana ay ang aking mga kasanayang medikal. Kailangan kong gamitin ang sining ni Zarbeco upang ganap na linisin ang kanyang mga selula ng kanser. Ang tableta lang ay walang silbi, maliban na lang kung talagang makakagawa ako ng elixir. Elixir ang pinag-uusapan natin. Napakahirap iyan, kailangan mo pa ring hanapin ang mga espiritual na halamang gamot. Nag-uusap sila habang naglalakad. Si Tita Rockefeller ay natural na humawak sa braso ni Alex. Iyon ang unang pagkakataon nila sa Alaska. Nadama nila ang nobela tungkol sa kapaligiran sa paligid. Hindi na rin nila naisip na maghanap ng sasakyan o kahit ano. Bilang karagdagan, hindi na kailangan ng anumang kaldero upang ihanda ang tableta. Kapag nakabalik na sila sa hotel, maaari na lang silang humiram ng kusina para ihanda ito ng isang normal na kaldero sa ibabaw ng gas stove. Ah! Winnie! You can't leave mommy alone. Hindi.
Lahat ng isang biglaang, isang hysterically pighati-stricken boses ay dumating mula sa diagonal kabaligtaran side. Napatingin silang dalawa sa gilid nila. Nanggaling ang boses sa kabilang kalsada. Nagkaroon ng kindergarten na ang pangalan ay Karen Kindergarten. Isang dilaw na school bus ang huminto sa harap ng kindergarten at ang boses ay nanggaling sa loob ng school bus. Sa sandaling ito, maraming tao na nakarinig ng boses ang nagtipon sa paligid. Mukhang may nangyari na. Tara na at tingnan natin. Sabi ni Alex. Pagkatapos direktang hinawakan niya ang kamay ni Tita Rockefeller at mabilis na tumakbo sa kabilang kalsada. Si Tita Rockefeller ay dalawang sulyap sa kanilang mga kamay na magkahawak sa isa't isa. Bahagyang umangat ang sulok ng labi niya. Kabanata 1235. Winnie, hindi ka dapat mamatay. Talagang hindi ka maaaring mamatay. Gising. Sa kaawa-awang boses na iyon na umaalingaw-ngaw sa buong kalye, nakita ng lahat ang isang magandang babae sa dilaw na school bus na nagmamadaling bumaba habang hawak ang isang batang babae na 5 o 6 na taong gulang na mukhang maisla na parang porselana na manika. Matagal na siyang umiiyak. Ang ulo at paa ng batang babae ay nakalaylay habang ang kanyang katawan ay malata. Sa sandaling ito, may ilang tao na nagmamadaling lumabas mula sa loob ng kindergarten. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng puting Amerikana, malamang ay isang doktor. Agad siyang sumugod para tingnan ang vitals ng batang babae at nagsagawa ng cardiopulmonary resuscitation. Kumunot ang noo ni Alex. Bilang tagapagmana ng Ultimate Book of Medicine, naantig siya ng habag. Nang lumakad siya kasama si Tia Rockefeller, nagkataon na narinig nilang nag-uusap at nagtuturo ang ilang dumadaan. Nako, sayang naman. Masyadong irresponsible ang mga tao sa kindergarten na ito. Iniwan nila ang bata sa kotse sa napakainit na araw. Ang temperatura sa loob ng kotse ay napakataas. Siya ay pinainit hanggang sa mamatay na buhay. Tingnan mo kung gaano kaganda ang batang babae na iyon. Balita ko nag-iisang anak lang siya sa pamilya. Siguradong nabasag ang langit para sa kanyang mga magulang. Tama. Ang apo ko ay nag-aaral din sa kindergarten na ito. Hindi, kailangan kong magmadali at ilipat ang aking apo sa ibang kindergarten. Sino ang maglalakas loob na ipadala ang kanilang mga anak sa isang irresponsibleng kindergarten? Sabay-sabay na nagsalita ang karamihan. Nang marinig sila nina Alex at Tita Rockefeller, naging kakilakilabot din ang kanilang mga ekspresyon. Kahit na maraming tao ang napatay nilang dalawa, deserve naman ng mga taong iyon. Gayunpaman siya ay isang maliit na batang babae na 5 o 6 na taong gulang sa kindergarten. Talagang nakakaawa para sa kanya na dumanas ng ganitong kasawian. Samantala, ang babaeng doktor na nagsasagawa ng cardiopulmonary resuscitation sa maliit na batang babae, ay tumigil sa paggalaw ng kanyang mga kamay at marahang ipinilig ang kanyang ulo sa bata at magandang ina. I'm sorry, ang anak mo ay... Kagad pagkatapos, isang malakas na sigaw ng dalamhati ang narinig. Pagkatapos noon, biglang puno ng hinanakit ang mukha ng babae. Tinuro niya ang ilang taong namamahala sa kindergarten at sumigaw, pinatay ninyo ang aking anak na babae at gusto kong magbayad kayo ng dugo. Nais kong lahat kayo rito ay ilibing kasama ng aking anak na babae. Sumigaw ang ina ng batang babae sa pinakamataas na boses. Pulang dugo ang mga mata niya. Sa sandaling ito, 2 hanay ng mga dagwang luha ang talagang umagos sa kanyang mukha, na naging sanhi ng ilang mga taong malapit sa kanya na napaatras ng ilang hakbang dahil sa gulat at takot na tumingin sa kanya. Nag-iba rin ang ekspresyon ng mga nanunood na naawa sa kanya kanina. Napakalakas ng sama ng loob. Hindi simple ang babaeng ito. Mukhang nagulat si Alex. Nang sabihin ng babae ang mga salita na gusto niyang ilibing ang lahat kasama ang kanyang anak, malinaw na naramdaman niya ang pagsabog ng hindi pangkaraniwang enerhiya sa kanyang katawan. Ang enerhiya na ito ay iba sa sama ng loob, ngunit ito ay medyo katulad ng espiritual na kapangyarihan. Talaga, hindi siya simple. Bahagyang tumango si Tita Rockefeller na may nakita rin. Miss Yeager, hindi rin namin ginustong mangyari ito. Huwag mag-alala, ang aming kindergarten ay tiyak na ako ng lahat ng responsibilidad at ibibigay kay Miss Yeager ang pinakamataas na kabayaran.
We'll try our best to make you satisfied, sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na babae na kamukha ng principal ng kindergarten sa ina ng bata. Huwag kang mag-alala. Pasayahin mo ako. Ang mga mata ng babae ay naging pulang-pula nang pumutok ang aura ng kanyang katawan. Sinakal niya ang principal. Makukontento ka ba kung papatayin ko ang iyong buong pamilya at pagkatapos ay bayaran ka ng pera? Ito ang aking anak na babae, hindi isang gulay na itinanam sa aking hardin. Hindi mo mililigtas ang aking anak kahit na bayaran mo ako ng $1 trilyon. Ang pahayag na ito ay nagpatango ng ulo ng maraming tao. Talagang hindi naaangkop ang mga salita ng punong guro. Ang mga bata ay ang mga mansanas ng mga mata ng kanilang mga magulang. Hindi sila mabayaran sa pamamagitan ng paggastos ng pera. Ang mga magulang na nawalan ng kanilang mga anak ay kailangang magdusa ng pinakamatinding sakit sa mundo. Posible pang ang masira ang isang pamilya at matatapos din ang mga matatanda. Kung sasabihin ng isa na kaya kanyang pasayahin sa pamamagitan ng pagbabayad ng kaunting pera, ano ang mangyayari kung hindi siya B***starred? Miss, please talk nice. Huwag gumamit ng karahasan. Bitawan mo agad si Principal Warner. Bitawan mo siya kung hindi, kailangan ka naming ibaba. 2 kindergarten security guard ang umabant na may isa sa kaliwa at isa sa kanan. Umalis ka. Angal ng babae. Pinaalis niya si Principal Warner. Maya-maya sa 2 putok, binugbog niya ang 2 security guard at pinalipad sila. Nagduraan sila ng dugo habang nasa himpapawid ang kanilang mga katawan. Nagulat ang karamihan. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1236. Hindi inaasahan na napakalakas ng ina ng bata. Sinabi ko na lahat ng mga tauhan sa iyong kindergarten ay ililibing kasama ang aking anak na babae ngayon. Ang babae ay emosyonal na wala sa kontrol dahil ang kanyang anak na babae ay pinatay ng walang dahilan. Nais niyang pumatay ng isang tao upang mailabas ang kanyang galit at ipaghiganti din ang kanyang anak na babae. Matapos bugbugin ang 2 security guard at ang principal, muling tumaas ang kanyang aura. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang umalangaw-ngaw. Sandali lang, maliligtas pa ang anak mo. Boses iyon ng isang binata na nagmumula sa bibig ni Alex. Ano? Maliligtas pa ba siya? Hindi pa siya patay. Napatingin lahat ng mga nanonood kay Alex. Nang makita nilang isa lamang itong binata na mukhang nasa 20s, bakas sa mga mukha nila ang kawalan ng paniwala. Hindi na humihinga ang batang babae. Bukod dito, hindi lang siya huminto sa paghinga kundi huminto na siya sa paghinga habang nasa bus siya. Maaaring halos kalahating oras na ang nakalipas mula noon, paano pa siya maliligtas? Marahil kahit na ang isang makapangyarihang Diyos ay hindi na makapagligtas sa kanya. Tinitigan ng ina ng dalaga si Alex na may masamang tingin sa mga mata nito dahil hindi rin ito naniniwala sa kanya. Naisip niya na ito ang dahilan ni Alex para pigilan siya sa paghihiganti. Agad niyang sinabi sa mabangis na boses, nagsisinungaling ka ba sa akin para bumili ng oras? Payo ko, huwag kang masyadong maingay. Ang sino mang maglakas loob na pigilan ako sa paghihiganti sa aking anak ay magiging kaaway ko, si Zelle Yeager. Hindi ako magpapahinga hanggat hindi sila namatay. Umiling si Alex. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Hindi mo ba gustong iligtas ang iyong anak? Kung gusto mo, huminahon ka. Halatang hindi nagsinungaling sa kanya si Alex. At may liligtas niya talaga siya. Ito ay dahil napansin niyang may isang uri din ng enerhiya sa katawan ng batang babae. Bagamat ito ay malabo, ito ay talagang umiral tulad ng sa kanyang ina. Gayon din, ang kaluluwa ng batang babae ay nasa paligid pa rin at hindi naglalaho. Isa pa, nasa loob ito ng kanyang katawan. Ang lahat ng ito ay nagpapahiwatig na ang batang babae ay hindi talaga patay, ngunit nasa isang estado ng nasuspine na animation. Sa ilalim ng matinding sitwasyon kung saan ang bus ng paaralan ay nalantad sa nakakapasong araw at ang daanan ng hangin ay naharang, ang kanyang katawan ay nagpakita ng kakayahang protektahan ang sarili. Kaya mo ba talagang iligtas ang anak ko? Oo. Walang dahilan para magsinungaling ako sa'yo.
Habang sinasabi iyon ni Alex, inabot niya ang gamot sa kamay niya kay Tita Rockefeller at agad na naglakad patungo sa batang babae. Sunod-sunod na naghiwa-hiwalay ang mga taong nakapaligid sa kanila. Bagaman maraming tao ang hindi naniniwala na talagang may iligtas ni Alex ang batang babae, ang kanyang ina ay napakarahas na walang sino man ang gustong iparating ang galit sa kanya sa kanilang sarili. Nang mailagay ang kamay ni Alex sa noo ng batang babae, halatang kinakabahan ang ina ng dalaga. Ang pagbabago-bago ng enerhiya na bumubuhos mula sa kanyang katawan ay lubhang hindi matatag na nagpapakita ng kaguluhan. Gayunpaman nang maramdaman niya ang pagbabago-bago ng mga espiritual na kapangyarihan sa mga kamay ni Alex, nalaman niya kaagad na si Alex ay hindi isang ordinaryong tao. Isang bagong pag-asa ang namulaklak sa kanyang puso na talagang maliligtas ang kanyang anak. Sa lalong madaling panahon, sinimulan ni Alex ang paggamit ng 13 acupuncture ng impyerno. Nang may pasok ang huling karayom, kinagat ni Alex ang dulo ng kanyang dila at may mantsa ng kaunting dugo sa kanyang daliri. Pagkatapos, idiniin niya ito sa noo ng batang babae. Ball! Isang sigaw ang umalangaw-ngaw. Sa gitna ng nakagigimbal na bulalas ng lahat ng mga nanunood, talagang nagising ang batang babae.